So, ang unang gagawin kapag gusto natin gumawa ng project and later on pag pinagawa kayo ng project na website, gawa kayo ng folder. So, gawa kayo ng folder. Bakit tayo gagawa ng folder? Kasi gusto natin i-organize yung ating mga files. So, kailangan natin i-organize para hindi siya makalat. Sa isang folder lang siya. And yung pangalan ng folder will be your project name. For example, a personal site. And then, lagyan natin ng lagay ko na lang yung class 2G to, di ba? Yeah, 2G. So, personal site, 2G. Now, inside this folder, we are going to make our files. So, paano natin siya gagawan ng files? So, una, open din natin yung VS Code. So, search nyo lang yung VS Code. Class, nalimutan mo na ba? Enter. And then, andito siya. Ito yung pinaka-fresh start or fresh view ng VS Code, di ba? So, pag wala itong open folder dito, pwede nyo hanapin dito. File, and then, open folder. So, pag in-open nyo yung folder, hanapin nyo yung ginawa ninyong folder na paglalagyan ng project ninyo. Asan yun? Saan natin siya makikita? Saan natin siya nilagay? So, nilagay natin siya kanina sa my desktop, no? Sa my desktop, yung folder natin is andito. Andito yung folder natin, no? So, i-click lang natin yung folder, and then, yung folder na yan, select folder. Pagka-select mo ng folder, ito na yung ating file explorer, no? Meron tayong empty folder. So, ating folder, wala tayong laman dyan. Ngayon, gagawa tayo ng website, di ba? So, ano yung mga files na ginagawa or kailangan natin para makapag-create ng isang website? Answer po in the chat box or you can raise your hand po para sumagot. Anyone from the group? Kinto. What are the files we need to create a website? Anyone? Huwag kayong mahihiya. Ang table na gagawan natin ay student. Class. Ano nga ba yung kukunin natin dyan? Personal information. Actually, pwede siya, no? But, First name. yeah, pwede siya. Pero what I'm asking is, anong files yung gagamitin natin para makakreate ng website? So, again, i-remind ko kayo yung analogy natin nung first meeting. Pag gagawa kayo ng bahay, unahin niyo yung foundations, di ba? Yung skeleton. Pag magde-design na kayo, yung mga pinta. Pero yung sa may website, pag gusto mong gumawa ng skeleton, anong file yon? May tatlo tayong files. So, pag naalala nyo, yes, very good. Sino yon? HTML. Pakilagay sa my chat box. HTML po. Ninonot ko po kasi yung mga nagre-recite para may points din, no? Yes? So, wait lang. Why not create here na lang, no? So, dito, gagawa na lang ako ng file ng note ninyo, ng recitations. Pero kita Para naman hindi na mag, TXT lang siya, ha? Text file lang to. So, ilalagay ko lang dito yung mga nagre-recite. Okay daw po. Was it via? So, another way Tama ba? Sino pa? to add. Actually, wag dito. Baka ano. Dito po sa may baba natin. Sa may pinakababa na side. Sa may design. Dito na lang siya. Kita nyo yung I-open. mouse pointer natin. Okay. Sa may And then, pinakababa. nasa yung Dito po. base ko? Ito. Yung isa Okay. is may parang triangle and ruler. Perfect. Sa may baba. I-click nyo lang Okay. yung design. Okay, MC Ginto. So, tama. HTML yung gagamitin natin na file. So, inside this window, sa may VS Code, ang gagawin natin is to create a file. So, we can either click this icon, which have a tooltip na new file, or double click dito sa may empty space, no? Pag dinouble click kasi natin dyan, may magpapakitang input. Same goes with the icon. Pag pinindot yung icon, merong input. Dito natin ilalagay yung file name.
baba na So nila. HTML yung gagawin natin. So the entry point of our page will be index HTML. Inside this HTML, dito na tayo magko-code, di ba? So, pinakauna nyong gagawin kapag gagawa kayo ng website is to create the boilerplate. So, yan. So, isang exclamation point lang, meron na tayo agad codes, no? So, tanggalin ko muna to kasi baka hindi naman natin kailangan yan muna. Yan, para simple lang. So again, I'll introduce you again the structure of an HTML Data type. HTML file. So sa unang file ay sa unang code, meron tayong doctype HTML. Itong line of code na to, sinasabi natin sa browser na hey browser, i-display mo tong file na to as HTML. So ina-advise lang natin siya na i-display as HTML. Dito sa HTML tags, dito na yung head at saka body. Sa my head, dito yung mga additional information na ibibigay natin na babasahin ni browser regarding with this document. And inside this body, dito tayo maglalagay ng ating contents, no? So actually, etong title na to, sinasabi natin kay browser na ang webpage na ito is merong tab name na document. So, paano ba natin yan hahanapin or i-display, no? So, una, you can copy path, no? Right-click nyo lang ito, and then, copy path. Pagka-copy path ninyo, punta kayo ng browser. So, any browser, tapos i-paste nyo lang dyan yung ating kinapi, no? Paste. So, ito na siya. Empty, kasi empty din yung ating document. But what you can notice here is that yung title natin is andito sa my tab name. No? This line of code corresponds to this output. Ganun siya. Now, papalitan natin yan. Papalitan natin ng ito. How about this one? Para medyo mas maging personalized yung website. Now, napalitan na siya. Bakit hindi pa nagre-reflect? Kasi, hindi pa natin siya nire-refresh, no? Kailangan natin ng bagong file. Yan, meron na siyang changes. Now, since this is a personal site, I want to include an image, no? So, paano ba tayo naglalagay ng image sa isang website? Any ideas? Or, ideas on how to integrate images into a web page? Na-discuss ko na to at class. Recap lang natin. Kung gusto nyo mag-search kayo. May sagot? Raise your hand nga para ma-acknowledge ko kasi baka hindi ko marinig yung sagot agad habang nagsasalita ako. Or you can answer in the chat box po. Mag-chat GPT kayo, mag-search kayo, Google, para alam nyo yung sagot. Pwede nyo i-click yan. Yung parang calendar Okay, na DJ Pines. Ay, Pines pala. icon na. Okay, wait lang. Copy ko lang yung name. Saan ka na? So, kasi click the calendar Recitations. pwede Okay. nyo Sabi ni DJ, AMG daw. A image. Yan. Pero actually, may kulang pa siya, no? or just simply type And hindi na siya may A. Yung image, kanto DJ, tignan nyo na. Ito yung sagot ni DJ. Yung actual sagot is, ito siya, image. And then ganyan. Ito yung image natin, di ba? Ito, ang core tag to, pero walang image yan. Okay, salamat sa response, DJ. Now, para medyo malinis tignan, ihiwalay muna natin yung head, body. Yan. Tapos, yan. Ito yung head, ito yung body. Medyo malaki. Yan. 06 Ngayon, yung image, 1000. meron siyang attributes na dalawa. Enter ulit. Yung source at saka alt. Address ko daw is So, isa-search natin kung paano ba yan. So, tuturuan ko kayo paano mag-search, no? Para may maisagot kayo. So, pag sa browser, i-search nyo lang W3 Schools kasi dyan ko lahat kinukuha yung mga karamihan, yung mga content. So, dito sa may website na to, punta lang kayo sa may HTML tab. Madami dyan kung gusto nyo aralin yung mga yan. So, HTML, and then,
hanapin nyo yung gusto nyo hanapin. Ano ba yung problema natin? Image, di ba? Gusto natin mag-integrate ng image. So, yung image, asan ba siya? Eto. Click the image and then, eto na yung documentation for the image. Now, here, ang sinasabi dito, the image, eto yung tag name, no? Ito yung tag name, and self-closing siya. And then, yung source at saka alt, ito yung definitions. Makikita nyo sa may documentation. Yung source, yan yung path ng image. Kung saan hahanapin ni browser yung image. Nung nakaraan, gumamit tayo ng links diyan, ng Facebook image link. Dito naman sa alt, alternate text. So, alternate text, ibig sabihin, pag hindi nahanap ni browser itong image na to, ang gagawin niya, i-display yung alternate text. So, let's try to have this in action. Ayan. Wait lang. Okay. Now, if I refresh this, what you can see here is the alternate text. Bakit? Kasi hindi mahanap ni browser kung nasan tong image na to. Ano ba yan? Hindi naman yan valid link or valid URL, no? So ang kailangan natin is the link for the image or the location of the image. Now I want to add my image here since it's a personal site, diba? So I have a picture in my computer and I'll just copy it, no? I'll just copy the picture and then paste it here. Yan. So I pasted it here in our folder. So yung folder natin meron na siyang HTML, tsaka meron na siyang picture. Ngayon, gusto ko siyang i-display dito. Ang gagawin ko lang is to have the location of the picture inside the src attribute. So yung source. Ngayon, hanapin ko yan. Paano ba siya hanapin? Ang una nyong gawin is ./ and then makikita nyo na lahat dyan yung laman ng folder ninyo. So yung laman ng folder natin is meron yung picture natin, di ba? So etong picture natin yung kukunin natin. And then also, picture ko pala. So picture nyo din kung ginagawa niya siya. Now, sa may alternate text, ang gagawin nyo is to replace it with something descriptive about the image. For example, profile picture, no? Pag nawala ito, pag hindi niya nahanap to, for example, hindi niya nahanap to, ang magpapakita dyan, profile picture. So, ano ba yung importance kung bakit natin nilalagay ng alternate text? Para, ang importance is para makita ng user kung ano ba yung andun. If ever hindi na-display yung profile picture. Ngayon, ayusin ko na siya, ipapahanap ko na yun kay browser, mahahanap niya na yan. Ayan, meron na. Pero ang issue natin ngayon is super large, no? Ang laki ng mukha. Ngayon, hindi lang itong source at alt, yung attributes natin. Meron din tayong ibang attributes, which is the width. Width attribute. Kung width attribute na yan, pwede tayo maglagay ng size. So, 200 pixel. Pag-refresh natin, medyo maliit na siya. Mas maayos na tignan para sa mga bibisita ng website mo. Okay, palitin natin. Yan. Para makita yung code. Now, we have the picture, di ba? Ano namang susunod na gagawin natin? So, I want to add my name in here. And I want an element to display my name with most importance. Kasi nga, personal siya, di ba? So, ano yung element na appropriate para makapag-display tayo ng content na napaka-importante? Anyone? Is it the p tag? Is it the heading tag? Is it italic? Ano? Yes. So, i-save mo lang yan and then napalitan mo sana. Ano class? Ano yung tag na pwede natin gamitin para mag-display ng malaking importance? Pag p-tag, hindi siya masyadong importante. So, try natin yung p-tag. So, iyan. Ayan, save. Pagka ganyan,
hindi siya masyadong importante. Now, gusto ko yung importante, yung medyo malaki, bold. Anong tag yung gagamitin natin para ma-display yung ganong goal? H1. So, tama po si Adrian. Gusto natin ng H1 kasi gusto natin ng importante. Kasi gusto natin maging importante yung pangalan natin, no? So, ang papalitan natin dito, instead na p tag, H1 siya. Save, and then refresh. Now, we have a larger text here and it displays more or it depicts more importance than the p tag, no? So, meron tayong p tag. Ngayon, ang gusto ko naman is to add a description below. So, what tag can we use that is appropriate to display a description of the description natin? What do you think, class, is the tag? Kahit tag name na lang yung ilagay ninyo sa may chat box or isagot. So, create and then dito, table, i-select natin yung table. As you can see sa navigation bar, Nicole, navigation pane, anong tag yung gagamitin natin para sa description? yung bagong table na nagdagdag dito. Huwag kayong mahiya, class, and please makinig kayo para may mga maisagot kayo. Same process pa rin ng update ng table. Name mo siya. Anyone? So, may chat box. So, pag description, For example, yung p-tag na yung gamitin natin, yun yung pinaka-appropriate para sa akin na pinaka-appropriate siya para mag-display ng content. Ano ba siya? Yung content natin na magiging laman ng p-tag is going to be this one. So, yan. Pag-refresh natin, your instructor for IT 215, no? Ngayon, gusto ko ma-emphasize or ma-italic itong text na yan. Paano ko siya gagawin? Para ma-italic yan, ang gagawin ko, gagamit ako ng I na tag element. I na element. So, i-cut ko lang to. Tanggalin ko muna yan. Cut. Control X. And then, lagay ko yung I. Then, paste ko sa loob ng I yung italic. I yung text. So, as you can see here, naging italic na yung ating text. So, medyo nag-lean na siya, no? Now, we're going to have it, give it more importance by making it bold, no? So, paano ba natin siya gagawing bold? Nagawa natin siyang italic, di ba? So, gagawin din natin siyang bold. Pwede nating i-cut yung italic na text and then i-enclose natin siya sa isang b-tag. So, dito, b-tag, paste natin sa loob ng b-tag yung italic na text. So, naging italic na siya, naging bold pa siya. So, we gave it more importance for them to see the what I'm instructing, no? So, your instructor for, eto, na-highlight yung subject. Now, next. Gusto ko pa maglagay ng isang description. So, gagamit ulit ako ng isang p-tag. Sa loob ng p-tag, pwede ko ilagay dyan yung another description, which is going to be this one. Okay. Copy and paste ko lang. This one. Okay. Save. Yan. Dito, class, ang ginawa ko dito is ang hinighlight ko lang or ang in-italic ko lang is yung course and then yung web development na word. So as you can see here, yung information technology na italic at saka yung web development na bold, no? Na bold siya. So yun yung gamit ng mga formatting. Pwedeng I, pwedeng B. B is for bold, I is for italic. Now, siguro nagtataka kayo saan ko nakuha to, no? So, yung heart, nakuha ko lang yan sa may keyboard. So, paano ba siya palabasin, yung mga emojis? Pag di nyo pa alam, ang shortcut key para makita yung emojis sa may keyboard is to press Windows key and then dot. Windows key and then dot.
magpapakita yung mga Pwede na tayo dito emojis ninyo. So, pwede nyo yung lagyan ng emojis yung website ninyo. So, ganun siya. Windows and dot lang. Windows key and dot. Sabay sila. Next is, ano pa bang gusto natin ilagay sa ating personal website? How about displaying a line here to separate a content, no? How are we going to implement that feature in our website? So, paano natin siya lalagyan ng linya dito? Anyone who can remember the tag name for creating a line? Line dito sa may baba. open natin mga command dito. Kahit tag name na lang, wag na yung brackets ang sabihin. Ang i-type. Ayan, HR. Tama si Adrian. Very good. HR. So, gagawin, itatype natin HR, hit enter, and then meron na tayong line. Okay, meron na tayong line. So, we're going to refresh it every time we have changes in here. Pero, what I'm going to do is to use an extension called Live Server. Search nyo lang Live Server para automatic na siyang mag-change, no? Ito siya. I-install nyo lang yan, ito, para automatic siya mag-reload. Ngayon, I'm going to right-click on this page and then open with Live Server. So, open with Live Server, ibig sabihin yan, saan na ba? Ito na siya. So, ito na yung website natin. Every time I create a changes here, nag-auto-reflect na siya, no? Yung mga changes natin, automatic na without reloading the page. So, it's a tip for faster development. Now that we have an HR here, we separated the upper part of our website, of our personal site. What I can do here, or what I want to do, is to display my skills. So, in displaying my skills, I'll use H2 as the heading for my skills. And then, makikita nyo dyan my skills, diba? Ngayon, gusto kong ilista. Ilista yung mga list ng skills ko. So, anong element yung pwede nating gamitin para mag-list ng items? Ano yan, Nicole? Medyo mahina yata yung voice mo, yung audio mo. Nicole? UL or OL? Tama ba yung narinig ko? Medyo maingay din kasi dito sa may faculty. Parang call center. Naka-online class lahat. So yan, I think you're saying the right answer, no? And the right answer is OL or UL. Audible pa rin ba ako, class? Interrupt niya pag hindi na siya audible para ma-adjust ko. So yung options natin, lang, lista ko lang pangalan, baka makalimutan. Nicole Erwin. Okay. So magdi-display tayo ng list, di ba? So we have two options, OL or UL. Now, it depends on the how you want to show yung skills mo. Kung gusto mo yung skills mo mag-show as ordered, you're going to use order list, OL. Pero gusto mo yung wala silang order, UL. Pero ang gagawin ko for my skills, it's gonna be an ordered list. So, OL. Bakit siya OL? Kasi yung skills ko is inaral ko ng paisa-isa hanggang sa... Kasi yung mga skills nagre-rely sa mga previous skills. So, kaya siya may order. Ngayon, para makapaglagay ako ng item dito, lagay tayo ng LI. Tama? So, yung LI, dyan natin ilalagay yung first item list natin. So, yung unang item list ko as a web developer, so my skills is HTML. Inaral ko muna HTML. HTML, and then, nandiyan na siya, HTML. After nyan, inaral ko yung CSS for the design. Next is the JavaScript for the interactivity, JavaScript. And then, for type safety, I learned TypeScript. And then, for back-end development, I learned PHP.
Yan yung order ng skills ko. Una, inaral ko yung HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, and PHP. So yan, ordered siya kasi pag ganito yung pinang-aral ko ng way ng pinag-aral ko ng skills. Now next, we're done with my skills, no? How about I want to also display my work experiences, no? My work experiences, pwede kong gamitan ng H2 ulit para sa my label and my work experiences. Save. My work experiences. Now, I want to display my work experiences not using a list, no? So, gagamit tayo ng table instead. So, yung magiging itsura ng table natin is going to be something like this po. Ayan. So, dito, yung table natin magiging parang ganito siya. Yung unang row will have a job title, and then yung pangalawa, company, and then yung company, and then yung pangatlo, year. So, below, ito yung first row. Ito yung heading ng table natin. So, dito naman, gawa tayo ng datas. Sa first row or the second row will be datas. So, yung una is part-time. Dev intern. And then, company, CICS. And then, year 2025. So, nung dev intern ako, I was in CICS faculty and this year lang siya. Next naman is to have another data, which is currently part-time, and then part-time faculty, CSU din, CICS, and 2025. So, ganyan siya. Oops. Yes. 2025. Enter. So, ganyan yung parang itsura or magiging itsura ng ating table para ma-display yung ating work experiences. Now, also, we're going to make this bold para ma-highlight na ito ay yung mga headers. Ito yung mga datas. So, what you see here is a table. What you see here is the first row, the second row, and the third row. In the first row, we have 3 datas or table heads, TH. The next naman is TR, TD, and TD. Same goes with this one. Now we're going to implement this kind of table in our website. So how are we going to do that? Punta tayo sa VS Code. Ang unang gagawin natin is to create the parent element of the table, which is the table itself. Table. And then, sa loob ng table, meron na tayong table. Ito, table yan. Meron na tayong table. Ngayon, gagawin natin is to have a row. So, gagawin natin tong unang row. So, para makakreate ng row, ang gagamitin natin na tag name will be TR. Enter. Yan. Sa loob ng TR na yan, meron tayong tatlong data or table heads, no? So, ang tag name nila will be TH. Inside this TH, copy lang natin yung job title natin kanina. Job title. Then, company. And then, wait lang, para makita yung changes. Save. So, job title, meron na tayo dyan. Next naman is going to be the company. Save. Ayun, meron na siyang company. Yung pangalawang T-head, di ba? Pangatlo naman is going to be the year. Save. So, meron na tayong datas dito. But the problem is, wala siyang borders, no? Hindi siya masyadong kita as a table. Parang isang linyang text lang siya. What we are going to do is to add a border para makita yung differences. And 1 pixel border is enough para makita yung borders or differences, no? Yung mga cell. Yung first data, yan. So, medyo nakukuha na natin yung ating goal. So, ito yung unang TR, diba? Pangalawang TR, ganun din siya, pero may konting changes. So, dito, ito yung first TR, diba?
ito yung first TR ha, huwag kayong malilito. generate Pangalawang TR for example, is going to be having TD. No? Sa loob ng TD, ilalagay natin dyan yung data. Ito table data, ito table headings. So sa my table data, ang gagawin natin is to copy the content of this and then dev intern ako noon. So ayan na siya. Yung job title ko, dev intern. And then next data dyan is going to be the company. So CSUA. Ayan. CSUA CICS. So gawa ulit tayo ng TD and then paste the data. add new record, Meron na. As you can see here, meron na yung CSUA CICS. save record. Next naman is going to be the year. So TD year 2025. Save and then kompleto na yung first row of data natin. No? First row of data ha, yung pinaka first row of the table will be the heading. Yung first row of data will be this one. Yung hindi na siya na-highlight. Next is to copy and paste na lang natin kasi gusto rin natin ng the same diba? Save. And when copy and pasting, be mindful, no? I-review nyo yung kinopy nyo. Kasi what I did here is to copy and paste and the result is the same. So, konti lang yung papalitan natin. So, dapat palitan natin tong job title ng part-time faculty. Check mark. Save. So, ayan. Medyo maayos na yung ating table. So, kanya lang siya. Ito yung third row, ito siya. Yung second row, ito siya. And then yung first row, ito siya. Yung pinaka-head. And also, bakit tayo gumawa ng table, sir? Kung pwede naman natin i-list na lang yung ating work experiences, no? Bakit nga ba? Kasi, pag table siya, mas madaming data or information yung pwede mong i-display aside from this, no? Yung HTML, skill mo siya. Kailan mo siya inaral? Hindi mo mapapakita dito ng maigi, di ba? Sa table, pwede mong gamitan yan ng different labels, yung different datas. Dev intern ka, saan? Saan ka nag-dev intern? Sa my CSUA. And then, another data is, kailan ka nag-intern? Ito, pwede mong ilagay sa my year. So, ganun yung advantage ng tables pag nag-release ng data. Next is, I want to add an HR din dito, no, para ma-separate yung pinaka-body ng ating personal website. So, I'm going to collapse this muna para medyo makita nyo lahat, na collapse ko lang, and then lang yan, and then HR, save. So meron na tayong mali, kailan pala ganun, HR, ayun, HR na siya. Next naman is to have links below, no? Gusto ko mapunta sa my hobbies, no? Gusto ko may hobbies tayo na page, isa pang page na may hobbies. Ano yung gagawin natin para makapag-create ng isa pang page? Or ano yung tag name na ginagamit para mag-navigate sa isa pang web page? Pasagot po sa my chat box. Single letter lang siya. Parang mas maganda po sana kung sinasabayan niyo ako. Sino pong naka-laptop ngayon para alam natin kung ilan Anyone, ang class? nakakasabay or ilan ang hindi nakakasabay. Ano yung tag name na gagamitin natin para mag-navigate? Search nyo na. Mag-search na kayo. Single letter lang yung tag name nun. Anyone who knows the answer? Para mag-navigate po tayo sa iba pang pages. Yan. Salamat, Adrian. Valedictorian ka na. Cherise. So, A tag, anchor tags. Yan. Yung anchor tag, meron dapat laman. And yung ilalagay natin na laman will be my hobbies. So, as you can see here, this is our link. Right? So, pag pinindot natin yan, wala pa tayong pupuntahan. Hindi siya pumupunta sa iba. As you can see, nagre-reload yan. Hindi siya pumupunta sa ibang page, sa my hobbies. Kasi wala pa tayong nilagay
sa my location kung saan natin hahanapin yung page na yon. Right now, we are going to create our new page. So another HTML file. So we're going to create hobbies or my hobbies or hobbies alone. Hobbies.html. Enter. And then, same process lang din pag gagawa ng bagong HTML. Exclamation point and then exclamation point and then i-enter nyo lang. Delete ko muna to para hindi masyadong magulo. And then we're going to copy the title for our website. Lagay ko lang dyan. And then also, we're going to have another sub content, no? Parang extension content. Lagay natin hobbies. Ian's personal site hobbies. Now, if we navigate here, hindi pa siya gumagana. Bakit? Meron na tayong page, sir. Bakit pa hindi siya gumagana? Anong problem? So, asan ba yung link na yan? Hanapin muna natin yung link na hindi gumagana. So, yung link na yan is nasa my index, di ba? And dito siya. So, yung link na yan broken. Hindi siya gumagana. Bakit kaya hindi gumagana yung ating link? Bakit, class? Kasi sira. Sira siya kasi wala tayong nilagay na location. Saan ba natin hahanapin yung ating HTML na yan, yung page na hobbies? So, hahanapin natin yan sa my folder natin. Kasi doon natin create, di ba? So, dito, i-slash lang natin. And then, hanapin na natin yung file na i-display natin pag clinic yung my hobbies. So, asan ba dyan? Of course, yung hobbies. Save. And then, working na tong hobbies natin. Pag clinic natin to, ayan. Working na siya, pero wala siyang content. Pero what you can notice here is the tab name is reflecting na. So, sa my hobbies page natin, meron na tayong title and eto siya, tab name. Now, gusto ko i-display yung hobbies ko. For example, asan na siya? Ito. We're going to display my hobbies here. So, I'm just gonna paste it right here para mabilis. And save. My hobbies. Meron na tayong my hobbies dyan. Now, we are going to, or we want a feature wherein we could navigate back to our main page. So, currently, wala tayong feature na ganun. Gusto ko pag may clinic ako, pupunta sa my main page. Di ba? So, pwedeng pindutin to, but it is impractical, no? We don't want these buttons here. We just want to use this page to navigate back to the main page. So, paano natin siya gagawin? The same logic can be applied to the hobbies, no? Ito. Nung clinic natin to, pumunta siya sa my hobbies. Same logic lang siya. Pag gusto natin mag-click, punta din siya sa kabila. Babalik. So, ang gagawin natin, gamit tayo ng anchor tag. Then, sabihin natin, go back to main page. Meron na tayong main page dyan. So, pag clinic ko to, dapat, pupunta na yan sa kabila, di ba? So, hindi siya gumagana kasi hindi pa natin nilagyan yung yung location niya. Parang sinabi lang natin na bumili ka ng ganto. Parang ganun siya, hindi siya nag-display ng value kung ano yung pupunta niya. Or pumunta ka sa ganito. Parang hindi natin sinabi kay browser yung gagawin or pupuntahan niya. So pag clinic ko to, dapat may puntahan din siya, di ba? So dapat natin ilagay always yun. So saan ba siya pupunta? Pupunta siya sa my index. Kasi yun yung main page natin. Index. Save. Ngayon, pag clinic ko to, pupunta na yan sa my main page and back and forth na silang pwedeng mag-navigate. So, yun yung another core feature ng isang website wherein dapat pwedeng mag-navigate yung isang user. So, yun, nakamit na natin or na-achieve na natin yung ating core functionality ng isang website, no? Now, next is to have, how about my contact me? No, gusto natin makontak tayo. So, I'm just gonna go to the index page here.
and then add another link. So copy paste lang, and then instead na my hobbies, lagay ko contact name. Ay, contact me. Save. So may contact me na tayo. Another page na naman, no? Gawa tayo ng page dito para may mailagay tayo dito. So gawa tayo ng page or ng file. Double click lang to or yung icon. Contact.html. Oops. Contact.html. And then ilagay natin yung exclamation point, and then remove this para hindi kayo malito muna, and then ito yung pinaka core tags ng HTML gawin natin, ano na ba yun? Wait lang, I'll remove the ayan, Ian's personal site dash contact, save. Ngayon pag sa index, pupuntahan na natin yung contact na yon. So, ilagay natin sa may lalagyan kung saan niya hahanapin. That is /contact.html. Save. Punta tayo sa may contact, and then empty siya. Pero yung title reflected na. Now, next is to have the contact HTML content. No? Lagyan natin ng content. So, what if kasimplehan na lang natin para mabilis? H1, and then lagay natin yung username natin or yung email. So, Ian Labicani .apari .edu that's at CSU pala, at csu.edu.ph. Save. So yan, meron na tayong contact me. Now, gusto ulit nating bumalik sa ating main page. Di ba na-solve na natin yun kanina, yung problem na yun. So we're going to copy and paste na lang yung solution kasi same problem lang sila. So wag na nating pahirapan mag-type pa dyan, no? So punta lang tayo sa my hobbies kasi dito natin na-encounter yung problem, and then copy natin yung solution. Punta tayo sa contact, lagay natin sa may H1 sa baba. Okay, go back to main page. Okay, save, and then meron na tayong navigator para sa main page. So we can now travel back and forth into different pages. Now what's missing here is design, no? So here comes CSS na. So sa CSS kailangan nating sa HTML kailangan natin siyang designan, no? Para maganda rin siya tignan. So what I'm going to do is to search muna kung ano yung CSS, no? So, hanapin natin, ano ba yung CSS, sir? Yung CSS po is para siya sa my design. So, una, mag-search kayo pag gusto nyo mag-search. W3 Schools, and click nyo lang siya, and then, sa my CSS na kayo. Tapos na kayo sa HTML, so CSS naman. So, CSS, gusto nyo gamitin yung CSS. Actually, we have here, or sa introduction muna yun, CSS stands for Cascading Style Sheets, no? Yan yung definitions niyan. Nandyan sila. So, ang gagawin natin is to understand the ways, no? Kung paano siya i-integrate sa ating website. Sa how to muna. Ayan, how to. So, there are 3 different kinds or different ways in order to integrate our design into our HTML. So, it's either external, internal, or inline. Yan yung main ways, or 3 main ways kung paano siya gamitin. Ngayon, gusto natin ng i-explore isa-isa. So, gamitin muna natin ng inline CSS. So, balik tayo sa code natin. Instead of doing the later pala yan. So, gusto natin i-integrate, di ba, yung CSS. Now, I'm going to make another page. We're not going to paglaruan muna itong page na to kasi medyo madami siyang content, no? So what I'm going to do is to create another page. We're going to have another page which is going to be CSS playground. So, meron tayong CSS playground na link dito. Ngayon, pag clinic ko to, gusto ko pumunta siya sa isang page. Sa isang page, gawa ulit tayo.
css-playground.html. Here we go, no? Meron na tayong HTML dyan, exclamation point lang, tulad ng dati, and palitan natin ng this one. Okay. Save, and then personal site, this is going to be CSS Playground. Save. So, pag i-navigate natin dito, meron na tayong hindi pa siya gumagana. Bakit? Kasi hindi pa natin nilagay yung page. So, that is slash and then CSS Playground. Now, we are going to go to that page and dito tayo mag-design, no? So, how about, punta tayo doon, no? And then, dito sa loob ng body, maglagay tayo ng h1. Save. And then, yung content will be, happy birthday. Save. Ayan, happy birthday. Ngayon, the text is so boring, di ba? So, kailangan natin siyang stylean. So, saan na yun? Oops. Yeah. So, may mag-birthday. May my birthday. Happy birthday na lang pag meron, no? Happy birthday. Okay, back to the topic na, no? So, dito, anuhin natin siya, stylean natin. So, ano yung magandang style, no? Para ilagay dyan. Either, pwede natin palitan yung color niyan. So, para palitan yung color, gagamit tayo ng inline CSS. So, inline CSS, lagay lang natin yung style na attribute, and then, color. It's going to be, anong kulay ni siguro, ito na lang, blue, violet. Save. Happy birthday. Naging kulay violet na siya. Ngayon, para mas maintindihan nyo yung kanyang structure, ito yung CSS natin, pinaka-CSS natin, copy and paste. Wait lang, copy and paste ko muna para mas makita ng maigi. So, dito, class, ito yung CSS, ito yung key, ito yung value. So, pag nakita nyo dyan, ito yung key, ito yung value nya. So, it's a pair of key values, no? Ang sinasabi natin dito, H1. Ang style mo will be color na blue-violet. Parang ganun yung atake ng CSS. Sa may loob ng style attribute, ilalagay natin yung key value pairs. Ang key dito is yung color and yung value is violet, blue-violet. Yung separator ng key at saka value is colon, and then, i-zoom ko muna. So, yung separator ng key value pairs is column. And then, yung ending na is semicolon. Pag gusto pa natin maglagay ng additional styling sa may H1, pwede nating i-spacean dito and then maglagay pa tayo ng iba. So, ano ba yung pwede pang ilagay dyan? Aside from color, we can modify the size. So, ano ba yung key para ma-modify yung size, sir? So, yung key para ma-modify yung size is going to be the font size. And then, we can have 50 pixel. Save. So, lumaki siya, di ba? So, kanina, how about 10 pixel? Ayan, lumiit. So, pwede natin i-modify yung size using CSS. So, paano ba yung structure? Yung structure niya is, meron siyang key value pairs, one for color and one for font size. Yung font size, meron siyang value na 50 pixel. Yung color naman, meron siyang value na blue-violet. So, ganun yung CSS, no? Madami pa siyang keys. Hindi lang color, hindi lang font size. Actually, maglagay pa tayo na font family. Yung font family is going to be manipulate or changing the font family of this text, no? So, font family. Ayan, madami tayong keys dyan. Font family. Pwedeng, yeah. Save, and then, naging ganun na siya. Medyo madami itong ano niya. Yan, monospace. Ano yung una? Courier. Dito kasi class, madami siyang pag hindi gumana yung isa, gagamitin niya yung isa.
So for now, let's just stick with one. Okay, with one data only. Yan. So ngayon, ang itsura na ng ating style or ng H1 is going to be like this. Para makita ng maigi yung differences. Yan. So, sa loob ng H1 opening tag, meron tayong attribute na style. Sa loob ng style attribute, meron tayong tatlong keys na ginamit. Para sa color, para sa font size, and para sa my font family. Courier siya. So, medyo malaki yung ating 25 lang. So, naging 25. 35. Yan. Meron na siyang 35 pixel. Ngayon, gusto ko siya i-center kasi pahit pag nakaano, diba? So, kailangan ko siyang i-center. Gusto ko alignment or text align, center. Save, naka-center na siya. Ang default niyan is start. Default ng isang element is start. Sumunod yung center, and then sumunod yung end. Save. Yun, pag end, dun na siya sa kabila. Parang sa may word lang din. So, ganun siya. Center natin gusto. Now, I also want to have a background of this text, no? Gusto ko may background siya. So, ang gagawin ko, maglalagay ako ng background dito. Background color. Background color na gusto ko ay ito. Yan. Parang cake. Kulay cake. No, mocha. O, yan siya. Or glazed. Ganyan siya. Almond. Blanch almond. Ewan ko kung ano yung base dyan. Basta kanyan yung kulay niya. No, medyo may style na yung ating text. So, yung style na ginamit natin dito is inline. So, pag tinanggal ko to, tignan nyo yung difference. Diba? Ang pangit. Pag binalik ko yun, medyo may kulay na. Ganon yung role ng CSS. Now, ito is inline. Paano naman, sir, pagka internal? So, inline to. Ang gusto ko, internal. Pag internal, punta lang kayo sa my head. Wait lang. I-indent ko lang. Punta kayo sa my head. Sa loob ng head, gawa kayo ng bagong tag, which is style tag. Meron din tayong style na tag. Pero itong style tag na to, hindi yan nagpapakita dito sa my website. Dito sa my website. Save natin. Ayan siya. Ngayon, kukunin ko lang yung mga key value pairs natin dito at tatanggalin. Kasi hindi na tayo gagamit ng inline. Normal na lang siya. H1. Ngayon gusto kong i-design to. Paano ko siya i-design? Sa loob ng style tags, sa style tags, ang gusto kong gawin, i-grab ko yung element na yon. Ano yung tag name ng element na gusto kong designan? So, yung tag name niya is H1, diba? H1, space, and curly brackets. Dito sa loob ng curly brackets, dito ko ilalagay yung key value pairs. So, i-enter ko lang dyan and paste ko yung key value pairs para maayos tab ko lang. Nag-effect na yung ating style. So, ganun lang siya, class, no? Pag gusto mong mag-style ng p-tag, ilagay mo yung tag name niya dito. Yung p ko, gusto ko maging yung gusto mong ilagay dyan, no? So, right now, what we grab was the H1. Paano, sir, pag mali yung pangalan na grab natin? Paano pong H2 yung gusto natin gawin, no? So, of course, hindi niya i-apply to, key value pairs na to, sa may H1. Kasi H1 yan. Yung gusto natin H2. Parang sineselect natin yung H1 para magkaroon ng ganito, no? So, gawin natin H1 yan para ma-apply. Save. So, ayan na siya. Yan yung internal. Yung kanina inline, yung ngayon internal. Next naman is to have an external. So, paano ba yung external CSS? Yung external CSS, gagamit na tayo dito ng file. So, ano yung file na yon? Yun yung CSS file. So, gawa ulit tayo ng bagong file, style.css, and then, dito natin ilalagay yung ating codes, no? So, sa CSS Playground, i-grab ko lang tong content na to, or yung mga ano na lang muna, no? Para tanggalin ko yung style. Wala na tayong style dyan. Ngayon, ang gagawin ko, gusto ko stylean, no? So, wag kayong malito ha. Ito yung window ng CSS. Ito yung playground. Or, yan, ng HTML. So, sa CSS, gusto ko naman gawin yung ulit, no? Gusto ko yung H1
curly brackets, magkaroon ng ganito. Magkaroon ng ganitong style. Yan. Gusto ko yung H1 magkaroon ng ganitong style. Pero bakit hindi siya na-apply, no? Kahit i-refresh natin yan, hindi siya na-apply. Kasi hindi pa natin sinabihan yung HTML natin na kung saan kukunin yung mga style. Currently, wala siyang reference. Ngayon, sa my head, ang ilagay natin dito is link, no? Parang link, yan. Link CSS. Pero masyadong mabilis. Link muna, link. Link, and then, ito yung self-closing tag, no? Sa head, sinasabi natin sa browser na itong link na to is relative to style sheet. So, style sheet to. Ngayon, saan ko hahanapin yung style sheet na yon? Dito mo siya ilalagay kung nasaan yung style sheet na yon. Nasaan ba siya? Nasa my same folder. So, mag.slash lang tayo and then hanapin natin yung folder or yung data or yung file na yon, which is yung style.css. So, style.css, save, ma-apply na siya. No? So, ano ba yung advantage ng internal, inline, at saka external? Well, yung external, pinaka-advantage niya is isang line of code mo lang dito sa HTML, tatawagin yung CSS. And also, hindi ka na makakakita ng CSS sa may HTML para hindi ka malito. Sa HTML codes lang yung gagalawin mo. Dito sa may CSS codes lang yung gagalawin mo. So, kanina, parang ganito siya, di ba? Paano ba siya kanina? Ganyan siya. Oh, may CSS ka dyan, may HTML ka dito, which is medyo nakakalito. Ngayon, may mas nakakalito pa dyan yung inline. Kasi kanina, meron tayong ganito. Hindi mo pa malalaman kung asan dyan yung or hindi mo siya masyadong ma-analyze, no? Kasi dito, may HTML ka, may CSS ka pa, no? So, medyo hindi siya ma-analyze maigi. So, kailangan i-separate mo siya, no? Gamitin mo na lang yung external CSS, i-connect mo siya, yung HTML, sabihin mo sa HTML na to na kukunin niya yung style mo sa my style.css, no? Which is andito siya. Ang ginawa natin H1, maglagay yung design mo will be this, no? May color ka na violet, may font size ka na 35, may font family na Courier New or ganyan siya. And then meron kang text align na center, which is na-achieve naman natin. No? So na-achieve naman natin siya. Ngayon, ang gusto ko yung index.html designan natin, no? Balik tayo dito. Ito napaka-plain, di ba? Ngayon, de-designan ko siya. Pero pag de-designan natin siya ngayon, aabutin tayo ng matagal. So, ang gagawin ko, magpapagawa ako kay ChatGPT. Wait lang. Papagawa ako kay ChatGPT, no? Pakita ko sa inyo, hindi ko kayo pinagbabawalan gumamit, no? I'm encouraging you to use AI para mas mapadali, pero we're not gonna spoon feed you. So make use of AI as tools, no, to help you, no. Huwag yung magpa-spoon feed lang kayo. So ngayon, ang sasabihin ko sa kanya is to i-copy natin muna yung data natin na ilalagay sa kanya. Kunin natin actually tanggalin na natin tong designs natin dyan. And then sa may etong page na to, i-copy natin yung codes niya lahat. Control A, copy, and then sabihin natin kay ChatGPT, design this page using external CSS. And design this page using external CSS and make it simple but with colors like green. Okay, and then semicolon, enter, and then paste natin yung code natin. So si ChatGPT, i-design niya na yan. Pero i-dissect natin later on kung paano niya nagawa yung page na yan. So right now, we're gonna copy the new HTML file kasi minodify niya yon. And then we're gonna paste it right here. Save natin yan. Naging
naging ganun na yung ating page. Bakit? Kasi minodify ni ChatGPT. Yan yung pinaka plain, yung walang with, yung walang kung ano-ano. Next naman is to copy the CSS na ginawa niya. Copy and then i-paste natin sa may CSS natin na empty. So save natin yan. Madami siyang ginawa. And then I think we're going to or need to refresh this one. Bakit hindi siya gumagana, no? Kasi hindi siya gumagana kasi I think hindi niya nakukuha yung totoong location ng CSS. Save. Ayan siya. No? Yan yung ginawa ni ChatGPT kung paano niya in-stylean yung ating webpage. Kanina ang pangit. Kanina ganyan lang siya. Walang kung ano-ano. Ngayon, meron na siyang style. Medyo gumanda na yung itsura niya. So may hobbies, yung links natin naging maganda. And yung table, medyo may kulay na. And also, medyo napapangitan ako dito. Pero okay lang yan, no? Design niya. Ngayon, on the next meeting, i-dissect natin kung paano niya ginawa ito. So, bakit naging bilog na yung picture natin? Actually, natutunan naman na natin kung paano magkulay ng text, diba? So, ayan siya. Bakit may green na sa may image? So, ganun yung mga matututunan natin. At saka, bakit may underline na yung ating text? Matututunan natin yan next meeting, no? Pag i-dissect na natin kung paano niya ginawa yung mga style na yan. So, titignan nyo dito, madami siyang ginawang style. Yung kanina, isang style lang yung ginawa natin, di ba? Yung H1 lang. Pero ngayon, okay na siya. So, pahapyaw lang siya, ha? Any questions, class? Kung paano, any questions or reactions about our discussion today? Actually, pause ko na yung recording.